Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Undead Unlock. Nag-enjoy naman si Shen sa naging laban nila ni Andy, sakto naman may dumating na nagngangalang Mui. Nagpasalamat naman dito si Shen dahil ito ang nag-report tungkol sa naging laban niya kina Andy at Fuko. Ni-report din ito na nakaharap na daw nila Andy si Gina. Confident naman si Shen na makakaisip ng paraan ang dalawa para talunin si Gina, na kinainis ni Mui. Samantala bilang paghahanda nila sa laban ay sumakay sa likod ni Andy si Fuko, masaya naman tumakbo si Gina papunta kay Andy. Inatake naman ito ni Andy pero naharang ng barrier nito. Sinabi naman ni Andy na hindi pa rin niya ito pwede ma-atake dahil sa rule nito. Nainis naman si Gina dahil 40 years daw sila hindi nagkita at unang gusto nitong gawin ay ang atakihin siya. Sinagot naman ito ni Andy na ito nga mautak dahil may naka-ready na itong barrier. Bigla naman sumingit si Fuko at tinanong si Gina kung ito ba ang ham uli kay Andy 50 years ago. Nagtaka naman ito kung sino si Andy hanggang sa na-realize niya na ito ang tawag nito kay Undead. Saka nito kinumpirma na siya nga ham uli kay Andy at nag-supervise dito. Natuwa naman ito nang sinabi ni Fuko na mukha itong bata. Bigla naman sumingit si Andy at sinabi na 16 years old daw si Gina nang nahuli siya nito. Kaya ibig sabihin nasa 66 years old na ito. May sinasabi pa si Andy tungkol sa anti-aging ng organization nang biglang nilagyan ni Gina ng barrier sa mukha si Andy na nagpatahimik dito. Saka sinabi na eternally 16 years old daw siya. Sa kanya ginamaitan ng power niya para kontrolin ang kamay ni Andy na hiwain ang mukha niya. Sobrang kinilig pa ito dahil naka face to face niya ang mukha ni Andy. Napaurong naman si Andy dahil sa atake nito. Hahalikan pa sana ni Gina ang mukha ni Andy nang bigla itong maglaho na kinainis nito. Napangisi na lang si Andy nang sinabi na kailangan niyang mag-isip ng strategy para matalo ito. Nag-alala naman dito si Fuko pero sinabi ni Andy na huwag itong mag-alala dahil undead siya. Bigla naman sinabi ni Gina kay Fuko na siya ang unang na-in-love kay Andy na kinagulat nito. Saka nito kinuwento ang pag-meet nila ni Andy 50 years ago, at dahil puno na ang table ng mga negators dati ay nilagay nila sa kulungan si Andy. At siya daw ang in-charge na magbantay dito. Humingi naman siya ng tawad dito dahil sinunod niya lang daw ang utos sa kanya. Pero sinabi ni Andy na talo lang talaga siya. Saka may chance na malaman niya kung paano siya mamatay habang nakakulong siya. Dahil maiintindihan na niya ang rules ng ability niya, dagdag pa nito na kapag nakalabas siya ay maglaban ulit sila. At siguraduhin niya na mananalo na siya, at dahil dun na in love na ang ate mo, na sobrang kinilig pa, pero tumakas daw ito 10 years ago nang wala man lang pasabi sa kanya. At sa loob ng 40 years ay wala silang idea kung nasan ito, pero dahil kay Fuko ay lumabas ito sa pagtatago, kaya tuluyan niya na itong nahanap. Madami pa itong sinasabi nang bigla itong binato ni Andy ng granada, na kinagulat ni Fuko dahil hindi pa daw ito tapos sa monologue nito, pero wala man lang itong gallows, at galit pa ito kay Shen dahil ito ang unang kumalaban kay Andy, dahil dapat i-alert siya nito pag nakita nito si Andy, pero nagpasalamat din ito dahil sinama nito si Void. Dahil doon may available ng pwesto para kay Andy, nagsasalita pa ito ng binato na ito ni Andy ng flashbang saka inatake ito pero wala pa ring talab sa invisible barrier nito. Nag-counter-attack naman si Gina na kinaputol ng paa ni Andy, kaya tumakas ito palayo. Sinabi naman ni Fuko na dapat tumakas na sila. Pero ayon kay Andy ay nangangalap siya ng impormasyon tungkol sa ability ni Gina. Tinanong pa nito kung nasan ang mga kasama ni Andy. Ayon dito ay patay na lahat. Nag-ready naman si Andy dahil palapit na ang bad trip na si Gina. Pinag-aralan pa niya ang mga kakayahan nito. Ayun dito ang main ability nito ay ang gumawa ng invisible na barrier at gumawa ng hagdan, kaya din ito patigasin ang tubig ng lake at iangat ito sa ere. Kaya ang naisip niya ay ang ability nito ay patigasin ang mga nasa paligid nito. Gamit ang sobrero nito ay hiniwan ni Gina ang mga puno sa paligid nito. Tinangka naman ito atakihin ni Andy pero naharang ng barrier nito. Nagka-idea naman siya kung pinapatigas nito ang mga bagay ay kaya niya ito e-counter gamit ang sword skill niya. Napaisip pa ito kung ano ninanigate ni Gina para makapag-create ng barrier. Inatake siya nito kaya inangat niya si Fuko para hindi ito matamaan. Sinabi naman ni Gina na mas maganda sana ang laban kung namatay si Fuko. Sinabi nito na ang atake niya nung nasa boat sila ay dapat tatapos dito. Nilagyan naman ito ng barrier sa tiyan si Andy, at sinabi na hindi na ito makakatakas pa. Marami pa sinasabi si Gina, pero sobrang nag-blush si Fuko nang sinabi ni Andy na kahit ano pang mangyari sa kanila ni Fuko ay sa kanya lang ito, kaya hindi niya ito hayaang mamatay. Kaya nag-ready na naman umatake si Gina.
at handa na ito putulin ang ulo ni Andy katulad ng ginawa niya dati para hulihin ito, para maging kanya na daw ito forever. Sinabi naman ni Andy na alam na niya kung ano ninegate ni Gina at sobrang nagulat sila nang may sinubo itong granada. Saka pinutol ang ulo niya at pinalipad sa ere at pinasabog ang dugo niya sa paligid. At dito sinabi niya na ang ninegate ni Gina ay ang mga object na nagbabago sa paligid. Kaya ang invisible barrier nito ay gawa mula sa pag-negate nito ng hangin sa paligid nito. Tumakbo naman si Fuko para seluhin ang ulo ni Andy. Doon din nakita ang mga hugis kamay sa paligid ni Gina. At na-confirma ni Andy na ang ability ni Gina ay unchanged. Nag-regenerate naman si Andy. Saka sinabi kay Fuko na tulungan siya nito. Ayun pa kay Andy dahil sa mga kamay sa paligid ni Gina ay hindi niya ito masasaktan, kaya sinabihan niya si Fuko na yakapin siya nito. At dahil nakasuot sa leeg ni Andy damit nito ay nadikit ng husto ang melon nito sa likod ni Andy, na kinagimbal ni Gina. Saka bigla itong mana-realize. Ganun paraan daw pala nito inakit si Andy. Na kinagulat ni Fuko, proud naman pinagkalandakan ni Gina ang flat niyang melon, dahil hindi daw ito nagbabago dahil sa ability niya. Bigla naman sumingit si Andy at sinabi na external targeter daw si Gina. At dito pinaliwanag nito na may 2 types ng negators, ang self-targeting types na kaya lang gamitin ang power niya sa sarili niya, at ang external type na katulad ng kay Fuko at Gina na pwede lang maapektuhan ang lahat, maliban sa sarili nila. Ibig sabihin flat-chested lang talaga si Gina. Nainis naman si Gina dahil sa pinagsasabi nito kaya inatake siya nito. Barely na nakaiwas naman si Andy. Tinangkapan niya hulihin si Andy pero nakaiwas lang ito habang nasa ere. Nainis pa ito dahil patuloy ang pang-aasar sa kanya ni Andy. Napangisi na lang si Andy sa reaksyon nito, at habang inaatake siya nito ay nag-iisip siya ng paraan para masira ang barrier nito. Bigla naman sumingit si Fuko kaya hinarap ito ni Andy sa kanya. At mula dito ay napansin niya na habang nasa barrier si Gina ay naglalakad ito ng mabilis, na pinagtaka niya dahil bakit hindi ito tumakbo para mahabol sila. Napangisi naman si Andy at nagsalita pa ito pero pinatigil ito ni Fuko dahil nakasubsab ito sa melon niya. Doon sinabi ni Andy na may idea na daw siya para matalo ito. Ang kailangan na lang nila ay hanapin ang chance na magamit ang unlock ni Fuko. Nagsasalita pa ito nang may bumagsak sa ulo niya, at dahil dun ay naabutan na sila ni Gina. May napansin naman si Andy na meron something sa langit, at tama nga siya dahil biglang may umatake na mga laser sa paligid, na naiwasan niya. Muntik pa matamaan ang little Andy niya. Sinabi naman ni Gina na nakalimutan ata sabihin ni Shen na nag-imbestiga siya tungkol sa isang human na nagtatago sa lake, kaya ginamit daw niya ang ability niya sa lake. Dagdag pa nito tapusin na nila ang laban dahil sila ang kapalit ng dapat tina-target niyang Yuma, at sa isang snap ng daliri nito ay lumitaw ang isang spaceship. Dito na rin sinabi ni Gina na ayaw niya ng pagbabago, dahil gusto niya tulad pa rin siya ng dati at magstay kasama ang mahal niya forever. At kahit ilan pa daw masaktan niya ay magstay siya sa organization para huntingin si Andy. At ang pinakamatinding pagbabago sa isang tao ay ang kamatayan, kaya kung gusto daw nito ng pagbabago ay gawin nito sa oras na gusto nito. Saka na ito umatake, na agad kinounter ni Andy. Inaangat pa nito sarili nito para may puwersa siya na atakihin sina Andy. Pinagpuputol naman ni Andy ang kamay at paa niya saka inatake si Gina ng dugo niya na naharang nito. Sinabi naman ni Andy na ang kamatayan ay para lang sa kanya dahil gagawin niya lahat para makasurvive si Fuko, at liligawan niya ito hanggang sa ma-in love na ito sa kanya. Babaguhin niya daw ang puso ni Fuko hanggang sa ma-seal na ang deal nila na makamit na niya ang kamatayan na hinahanap niya. Na kinablush ni Fuko, may mga sinasabi pa si Gina. Nang biglang mapansin ni Andy na dumadaloy ang dugo niya sa ilalim ng barrier ni Gina. Umatake ulit ito, at habang kina-counter ni Andy ang atake nito ay sinabi niya kay Fuko ang napansin niya na butas sa barrier ni Gina. At kung makapasok siya sa butas ay kaya niya talunin ito gamit ang unlock ni Fuko na iniipon niya. Pero masyado maliit ang butas na ito at ang kaya lang pumasok dito ay ang ulo niya, kaya nagka-idea ito. Nagulat naman si Gina nang binato ni Andy ang espada at nang mag-bounce back ito ay naputol ang kamay ni Andy. Saka sinalo ni Fuko ang espada, at inatake ni Andy ng dugo niya ang barrier ni Gina hanggang sa wala na itong makita. Gamit ang espada ay tinusok nila ang butas para lumaki ito saka binato niya ang ulo ni Andy na kinagulat ni Gina. At dahil humiwalay na si Fuko kay Andy ay na-release na rin ang unlock na naipon ni Andy. Nang nasa loob na ng barrier ang ulo ni Andy ay sinabi niya kay Gina na dahil nasa loob siya ng barrier ay sigurado medadami siya sa unlock na naipon niya sa pagdikit niya kay Fuko, at doon biglang umatake ang spaceship ni Gina.
na naging dahilan ng pagkawasak ng paligid, at dahil doon ay nawala na rin ang effect ng power ni Gina. Nang ma-realize ni Fuko na napabagsak na nila si Gina ay agad niya pinuntahan sina Andy. Samantala tatapusin na sana ito ni Andy, pero hindi niya tinuloy. Sakto naman dumating si Fuko. Dito sinabi ni Andy na hindi niya ito tutuluyan dahil hindi na rin ito magtatagal. Dito sinabi ni Gina na gusto niya magbago dahil sunod-sunuran lang siya sa anumang iutos ng organization. Madami daw siyang pinatay na tao at beast, pero wala pa ring nagbabago, at sigurado siya na magkakaroon pa ng ilang mga rules at malaking pagbabago sa mundo. Akala daw niya ang mission nila ay pigilan ang pagbabago sa mundo, pero siguro nga mali siya. Saka pinuri ang painting na ginawa ni Fuko, dahil hindi pa daw niya naisip ito, saka sinabi na hindi rin masama ang mga pagbabago. Pinapaalis niya pa sina Andy dahil ayaw niya makita nila pagbabago niya dahil nawawala na ang effect ng anti-aging. Ibig sabihin tatanda na siya. Huwag na rin daw mag-alala ang dalawa dahil sigurado na ang pwesto nila sa organization. Bigla naman hinalikan ni Andy si Gina bilang goodbye kiss. Tinangka naman ito pigilan ni Gina, dahil ayaw niya makita ni Andy ang pagtanda niya. Pero sinabi ni Andy na wala siya paki kahit tumanda ito. Saka na naghalikan ang dalawa, napaiyak naman si Fuko dahil alam niyang mamatay na si Gina.